ang mga maniningil ho sa, ano, sa field, madali yung pakiusapan yan. No? Hindi ho yan yung, ano, yung mga sinasabi nila na, ano, na nakakatakot. Hindi ho. Yun ho masakit to eh. Tsaka, ano, ang hindi tama na perception sa mga maniningil. Sa, ano, yung mga nag-field, pinananakot nila, eh, hindi naman dapat ipanakot yan. Yan ho ang traditional way ng paniningil. May nagtanong sa akin, Boss Ray, paano po kung pumunta tapos po wala po talaga kami pambayad since nawalan po kasi kami ng trabaho ng asawa ko. Walang-wala po talaga kami. Nag-a-apply naman po kami para makabayad sa kanila. Yung mga agents kasi nila, di mapakiusapan, parang di dumadaan sa kahirapan kung makapangalipustahan ng tao. Salamat po. Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana itong aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Tama ho kayo doon sa sinabi po ninyo, no? No, hindi mapakiusapan para hindi dumadaan sa kahirapan. Well, wala naman ho na tayong magagawa talaga dito sa mga abusadong online lending apps na to. No? Yung mga ahente nila, yan ho kasi ang turo. No? Actually, kung yan ho ang turo ng kumpanya nila, eh, wala ho tayong magagawa. No? Hindi, iwasan or wag tangkilikin yung mga ganitong klase ng mga pautangan. No? Kasi, excuse me po, kasi, maano lang kayo, mapapahamak lang kayo. Eh. Di ba? Kasi nga, bukod sa wala silang ibang iniisip, kundi masingil kayo, ngayon lang din, no? Kasi nga, wala silang alam sa paniningil, eh. No, mamaya ako di-discuss natin kung paano yung tamang paniningil. Okay? Kasi itong mga abusadong online lending apps, nakakuha lang yata sa kanto, pinaupo, o tumawag ka. Ganun na. Di ba? Wala hong background sa paniningil. Kasi kung may background sa paniningil yan, hindi ho ganyan yan. No? Kasi yung ginagawa naman lang hindi na paniningil yun, eh. Pananakot ho yun, eh. Di ba? Eh, ang isang tao, pag tinakot mo, pagka nilapastangan mo o winalangya mo, ano ho magiging ano niyan? Initial reaction niya. Di ba magagalit yan? May inis. O ano mangyayari? Di hindi ka na babayaran. Which is yun yung nangyayari dito sa mga abusadong online lending apps na to. Okay. Ngayon, ito kasi sinasabi po ninyo, paano kung pumunta? No, sa bahay po ninyo, wala pa nga ho kayo pambayad dahil nawalan ho kayo ng trabaho mag-asawa. Ganito lang ho yan. No? Kasi ho, ang pinaka-importante sa isang maniningil po, lalo kung pumupunta sa bahay, is dapat naiintindihan niya at sinusunod niya yung prohibition ng unfair debt collection practices. Okay? Kasi nakalista na ho dun yung mga bawal. Okay, dapat hindi niya ginagawa yung mga bawal doon. So, bawal humangharas, bawal manigaw, bawal magpanggap. Lahat ho ng ng mga hindi tamang gawin sa kliyente, no? Dapat 'yon hindi nila ginagawa, no? Kasi dapat sa pinaka-professional na pamamaraan po sila naniningil. Okay? Kasi okay to yan, no? Ako, maniningil ho ako, ha. Ang una ko ho kasing ginagawa diyan is tinatanong ko muna, ano ho ba nangyari? Bakit ho ba nagkaganito? Kasi ho, ito ho, sa amin ho, kasi, yung sa amin kasi, gumagawa kami ng credit investigation, nag-credit investigate, background, financial, lahat po. Nag-verify, tapos, sinusunod namin si Tila. Okay? Kasi sinunod mo kasi si Tila, na alam ng kliyente kung ano yung obligasyon niya, eh. Ngayon, kung hindi siya nakabayad pa din, tatanungin na namin, siyempre, ano ho ba ang naging problema? Okay? Ngayon, kung kagaya ho sa inyo, nawala ng trabaho, biglang-biglang nawala ng trabaho, well, iba ho kasi yun. Di ho ba? Kasi syempre, sa evaluation namin, nakita namin na stable yung trabaho mo. Ganyan. So, kailangan mag-adjust. Di ba? Hindi makakabayad yan kung walang trabaho yan. Di ho ba? So, kailangan yan, win-win situation. Di ba? Pag sinabi yung win-win situation, kumbaga, magiging pabor kay kliyente, pabor din dun sa lending. Di po ba? Kasi pag sinabi mong pabor sa lending, pabor sa kliyente, makakapagbayad siya at kumbaga mababayaran yung kliyente. Ganun lang naman ho yun eh. Diba? Kailangan mag-work hand in hand po yung dalawa ho, mayroong kontrata. Hindi po pwedeng isa lang ang nasusunod yan. Hindi po ba? Although yes, nandun na tayo, may kontrata yan,
na kailangan yung to pa rin yung ano. Kaya lang siyempre, nawala ng trabaho eh. Di ba? Ano pambabayad doon. Lalo kung ang source of income lang noon is doon. Di ba? O saan mo pakukuha ng panghulog yun? Di ba? So, ang ganito gawin nyo, kausapin nyo. Kung pupunta ho, quote and quote, kung pupunta ang mga abusadong online lending apps, which I doubt they will not do. Totoo ho yan. Kasi duwag yan. Unang-una ho, duwag. Pangalawa ho, hindi naman nila alam kung ano sasabihin na sa harapan ninyo. Baka magkautal-utal yan. Okay? Ang ano ho sigurong gagawin ng mga abusadong online lending apps na yan is mag-hire po ng collection agency na gagawa ho ng trabaho para sa field. So, kasi may mga collection agency po kasi na may kakayanan magpadala ng mga tao sa bahay ng kliyente. So, ang gagawin ho nung online lending apps, mag-hire sila para ho, in behalf of the company nila, yun ang maniningil. Okay? So, kausapin niyo po yung yung ahente ho ng collection agency. Okay? Kasi nga ho yung mga yan, no? Pero hindi ko ho nilalahat, ha? Excuse me po. Meron ho kasi ding mga collection agency na mga bugok. Okay? Sana lang ho, mapunta kayo dun sa maayos. Okay? So, ngayon, let's say nga, hypothetical na lang, may nagpunta kong kalaro sa inyo, maniningil, kausapin niyo maayos. Okay? Kung kayo ho'y nahihiya na may makakita ng mga kapitbahay ninyo na may nagpupuntang maniningil, kung okay lang ho sa inyo papasukin ng bahay, papasukin niyo po ng bahay. Kung okay lang po, hindi ko sinasabing required yan. Kung gusto niyo sa harapan kayo ng pinto mag-usap, wala rin naman ng problema. Nasa sa inyo ho yun. No, kasi ako, kasi nung may utang din ako, pinapapasok ko ng bahay namin. Tinatanggap ko siya as tao. Pinagsosoft drinks ko pa nga. No, kinakausap ko siya. No? Ngayon, nasa sa inyo ho yan. Kasi wala naman hong rule dun eh. Kung paano nyo tatanggapin yung maniningi. Huwag nyo lang sasaktan eh. Baka mamaya, wala pa sinasabi, saktan nyo. kung hindi naman ho yun yung umabuso sa inyo, di ba? No? So, kausapin nyo po. No? Sabihin nyo sa kanila yung senaryo. No? Kasi ako ho, as maniningil, yun ho una kong tinatanong, ano ho ba nangyari? Di ba? Bakit ho nagkaganito, nagkaganyan? No? Tapos, pagka nagkaalaman na ho kayo ng mga dahilan kung ano ho nangyari, no? That's the time ho na kailangan magkaroon na ng pag-uusap kung paano mahuhulugan. Ano ho ba yung tamang pamamaraan kung paano kayo, kasi wala nang trabaho eh. O di ho ba? So, ang mga po pwede dyan is payment holiday, deferred payment, no? Restructure pwede rin, kaya lang syempre mas maano kasi yung payment holiday tsaka yung deferred payment. Ano ho ba yung payment holiday? Yung payment holiday po kasi to is yung short term na hindi muna kayo magbabayad. Okay, let's say hanggang sa makahanap kayo ng trabaho, let's say 30 days. Sabihin na natin bigyan na kasi kailangan nyo may specific date eh. Okay? So, pagka sinabi na, within 30 days, sige holiday na yun. Hindi kayo muna kayo magbayad. Pero after that, kailangan magbayad na ho tayo. Okay? Ang kagandahan kasi sa payment holiday, yun nga ho, binigyan kayo ng pagkakataon na makahanap kayo ng trabaho. Kaya lang pag dumating yung araw na yun, at hindi pa rin kayo nakahanap, yun lang. Di ba? Kasi panibagong usapan na naman yun. So, kailangan yun, matupad ninyo. Okay? Yung isa naman yung deferred naman is, may specific date din yun na kumbaga, hindi mo na kayo magbabayad. Ang kagandahan nito is, kasama dito yung gagawin ng installment yung inyong bayarin. For example, ang nahiram nyo sa OLA is let's say 10,000. Di ba? Siyempre may interest yan, may penalty yan. So, pag-uusapan nyo na rin yun on a specific date, let's say after 30 days, di ka namin pagbabayarin. Pero after that, on a monthly basis, dapat magbayad ka na ng ganitong halaga. Ganun yung deferred payment. Okay? Sa restructure naman, kunwari, active pa yung nyo, hindi kayo talagang hindi nyo na kaya, nawalan niya kayo ng trabaho, i-restructure yun po, pwede nyo i-request na bawasan ng konti yung interest, or alisin na yung penalty, or habaan pa yung termino, kaya lang may may specific amount kayong initial payment na babayaran.
Okay? Ang kagandahan naman mo kasi dito is, yung account nyo back to current. So, ang gagawin niyan, i-update po nila sa CIC. Kung ano sila, submitting entity, isa-submit nila yung bago nyong status sa CIC. So, yung sabihin, current na kayo, hindi na kayo past due. So, maganda na naman ang ano nyo, ang credit history nyo sa CIC. Yun lang ang kagandahan sa restructure kasi babalik kayo sa current, no? Pero depende pa rin sa mapag-uusapan nyo yan. At depende kung merong ganitong klase ng payment option itong mga lending companies na to or itong mga abusadong online na to. Most probably po wala. No? Kaya nga kung mapapanood nyo po yung mga previous videos ko, may sinabi ko doon na mas mainam yan kung nabili na nga ng na collection agency. Kasi ang mga collection agency excuse me po, nagre-rely yan sa paniningil sa masisingil nila. So, hindi yan mga abuso. Okay? Kalimitan hindi mo na nga abuso kasi may mga, alam nyo na, may mga collection agency pa rin naman kasi talaga na hindi na manage ng maayos. Alam nyo yun? Pero hindi ko nila lahat kasi nga sabi ko nga sa inyo, may mga kumpare, kaibigan ako na may mga collection agency po silang minamanage at pag-aari po nila. Actually, meron po akong isang kaibigan na tinulungan kong gumawa ng collection policy, no? Kasi nga malaki na itulong sa akin ng tao na 'yon, kaya tinulungan ko rin siya. Okay? So yan depende yan sa nagma-manage. Pero ang importante ko kasi diyan is pagkahukay itong collection agency lending, no? Ang negosyo, dapat yan sinusunod yung prohibition ng unfair debt collection practices. Yun ang pinaka-importante. Yung pong link ng prohibition on unfair debt collection practices po na inisyu ng SEC is nasa nasa description box. I-click nyo lang siya para mabasa nyo at maintindihan nyo po kung ano po ba yung mga bawal. Kasi yung mga bawal po ang inilista ng SEC doon. At nilagay din po doon na yun nga, na po pwede naman gumamit ng third party yung mga lending financing po para makapaningil sila on their behalf kung wala silang kakayanan. No, kaya lang kung ano man po gawing kalokohan nitong mga collection agencies, ang ang pe-penalize is yung pong lending or tsaka yung financing. Okay? So, kung babalikan natin itong inyong katanungan, kausapin nyo po sila ng maayos kung pupunta ho sila sa bahay ninyo. Kasi makikita naman nila ang sitwasyon ninyo. Bakit ho? Ako maniningil. Pagkahod na datnan ko ang kliyente ko sa bahay nila, abay, swerte ko nun. Kasi bihirang-bihira na madadatnan nung maniningil yung kliyente sa bahay. Bakit? Kasi naghahanap buhay yan Okay, titigil lang ng bahay ang kliyente. It's either yan is may negosyo, excuse me po, work from home, panggabi, or wala talagang trabaho. So, maa-assess niya kayo kung alin kayo dun sa apat. Di po ba? Pupuntahan nga, natural, makikita niya kung ano yung estado ng buhay ninyo. Di ba? At saka pakiusapan niyo ang mga maniningil sa field. Madali yung pakiusapan yan. No? Hindi yan yung mga sinasabi nila na na nakakatakot. Hindi Yun masakit Tsaka ang hindi tama na perception sa mga maniningil. Sa yung mga nag-field, pinananakot nila hindi naman dapat ipanakot yan. Yan ang traditional way ng paniningil. Isa pa ito, yung ibang kliyente sabi pupunta ng barangay. Okay, nasa sa inyo yung kung gusto nyo pumunta ng barangay. Kaya lang, hindi naman dapat. Kasi labas na ang barangay dyan. Kagaya sinabi ko sa inyo, hindi naman inaano ng barangay yung usaping ganyan dahil sa organisasyon kayo ng hiram Hindi naman sa tao. Kung tao sa tao yan, okay lang, pumunta kayong barangay. Pero kung ang hiniraman ninyo is organisasyon or juridical entity, hindi na yan ng barangay. Kung alam mo ng barangay, yung circular na inilabas ng SEC na yon, no? Pero ganun pa man po, ang pinakamaano ko lang dyan is kausapin nyo ng maayos. Tapos, pagka nagkatrabaho na kayo, pag-ipunan nyo siya, saka nyo siya bayaran. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawa pagsuporta at panonood sa akin mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong.
And kunin ko na rin po itong opportunity na to, naimbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana itong aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa muli po, yun lang.